Anong pinagsasasabi mo? Nandito ako para gamutin mo ang asawa ko, hindi para questionin mo ang pananampalataya namin. Kayo, hindi ba't alam niyo kung anong klaseng tao ang asawa ko? Paano niyo siya nagagawang pagtawanan? Kung hindi niyo siya kayang gamutin o kung ano man ang dahilan niyo, mas mabuti pa sigurong umalis na lang kami dito. Ano? Ang sabi mo ay maghintay ako. Ngayon naman palalabasin mo ko. Pambihira ka naman, Iha. Ganito lang ang suot ko pero ang totoo ay may pambayad naman ako. Katulad ng gustong-gusto mo. 500, 1,000, kapalit ng kagalingan at sakit na muling ikakabit mo. Gusto mo bigyan kita ng 10,000? Aminin mo lamang sa kanila kung anong sikreto ang tinatago mo. Isa kang praning at manloloko. Kayo, matapos niyong makita ang ginawa niya, naniniwala pa ba kayo na alagad siya ng Diyos? Buisit! Mga buisit kayo! Ewan ko na lang kung hindi kayo mahirapan sa gagawin ko sa inyo. Lalo ka na, Sherlyn! Lalo ka na! Anong nangyayari sa akin? Aray! Ano po bang kailangan kong gawin para mapatawad niyo siya? Para matapos na po ang lahat ng ito. Alam ko pong malaki ang kasalanang nagawa niya pero naniniwala ho ako na kaya niya pa magbago. Ako na ho nakikiusap sa inyo. Taon 2010, Bicol. Bandang 8:00 ng gabi, pasuray-suray na naglalakad si Mang Tano pauwi sa kanilang bahay. Matarik at makitid ang daan, ngunit kapansin-pansin na kabisadong-kabisado niya na ang bawat hakbang sa kabila ng kanyang kalasingan. Nang makarating sa bahay ay naabutan nung kumakain si Grisel ng hapunan. Oh anak, ano yung ulam mo? Hay, nakipag-inuman lang pala kayo. Hindi niyo man lamang naalala na wala akong ulam dito. Inuuna niyo kasi lagi ang pag-iinom eh. Abat, huwag ka na magtampo. Heto, bumili ako ng paborito mong sisig sa sentro. Masarap yan, mahinit-init pa. Buti naman at nagsaing ka na. O eto, 1,000. Pambaon mo yan sa loob ng 1 linggo. Kung kulang ay sabihin mo lamang sa akin. Siya. Matutulog na ako't maaga ulit ang trabaho ko sa bukid bukas. Malawak na taniman ng gulay at pagkokopra ang pinagkakaabalahan ni Mang Tano. 7 taon pa lamang si Grisel nang mapangasawa niya ang nanay nito. Hindi nagtagal, binawian niyo ng buhay. Malakas ang kutob ni Mang Tano na dala yon ng sumpambalik dahil sa pambabarang. Hindi niya kasi mapigilan ang kanyang asawa. Mula nang pumanaw yon ay sila na lamang ni Grisel ang magkasama sa bahay na yon. Likas na mabait at responsableng tao si Mang Tano. Itinuring niya na parang tunay na anak si Grisel sa kabila ng kamalditahan nito. Hindi naman mawari ni Mang Tano kung bakit hindi man lamang minana ni Grisel ang kabaitan ng kanyang ina. Gayunpaman, nangako siya na aalagaan at hindi niya pababayaan ang dalaga hanggang sa magkaroon na rin yon ng sariling pamilya. Simpleng bahay na yari sa kahoy at tabla ang nagsisilbing dingding at sahig. Ang bubong naman ay yari sa pawid. Ganun pa man, dahil masipag at malawak ang lupang sakahan ni Mang Tano ay marami siyang ipon. Kaya naman, nasusunod ang layaw at sobra-sobra pa ang naibibigay niya sa dalaga. Hindi na nakapaghapunan si Mang Tano ng gabing yon. Agad na yung tumungo sa kanyang higaan. Nang matapos kumain si Grisel ay nagmamadali niyang iniligpit ang kanyang pinagkainan at sinilip sa kwarto ang kanyang ama-amahan. Nakita niya ang wallet nito sa may ulunan. Dahan-dahan niyang nilapitan yon at kinuha. Hindi pa yun nakontento, kinuha rin niya ang isang alkansya na nababatid niyang naglalaman ng tig 500 at 1,000.
Eh, Tulog na tulog siya. Sorry, Tay. Ayaw ko mabulok sa bahay na to. Ang pangit-pangit at... Ay, basta, ayoko dito. Gusto ko ng mas magandang bahay. Matutuwa nito si Roldan. Susurpresahin ko siya. Bye-bye, Tay. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang bag kung saan nakalagay na ang kanyang mga nakahandang gamit. Ilang buwan na rin kasi niyang pinag-ipunan at pinaghandaan ang kanyang pag-alis. Matapos isaklay ang isang may katamtamang laking bag, ay binitbit niya ang isa pang may kalumaang bag kung saan nakalagay ang ilang mahalagang gamit na naiwan sa kanya ng kanyang ina. May isang aklat na iniwan yun na matagal niya na ring pinag-aaralan. Itinigil niya yon dahil hindi sang-ayon si Mang Tano sa pambabarang. Dala ang flashlight. Lakad-takbong tinungo ni Grisel ang daan papunta sa may kalsada na may mangilan-ngilan lamang na dumadaang tricycle. Kinabukasan, 5:00 ng umaga nang magising si Mang Tano. Ay, salamat sa Diyos sa panibagong araw. Ay, makapagkape na nga. Bakit nandito sa sahig itong pitaka ko? Ba't nasaan ang laman nito? Grisel! Anak! Grisel! Nasaan ka? Nanlaki ang mga mata ng matanda at halos matumba sa kinatatayuan nang makita na wala doon ang ilang mga gamit ng dalaga. Wala sa ayos ang mga lagayan ng damit at gulo-gulo ang ilang gamit. Hindi maaari. Paano niya ako nagawang layasan at pagnakawan? Ay, Diyos ko, batang to, mapapahamak lamang siya sa ginagawa niya eh. Anong akala niya sa pera na nakuha niya? Hindi mauubos? Ay, patawarin ka nawa ng Diyos sa ginawa mong ito. Pero, baka nga kailangan mo nang matuto sa buhay, anak. Ay, naku po, buti na lamang at may naitabi pa akong pera sa bulsa ko. Teka, baka pati yung... Nang bumalik yun sa kanyang silid-tulugan, ay nakita niya na wala na rin sa kanyang pinaglalagyan ang kanyang alkansya. Sinasabi ko na nga ba eh. Ay, ang pera'y pansamantala at hindi mo namamalayang nauubos na. Sana lamang ay may matakbuhan ka kapag nangailangan ka. Minahal kita na parang tunay kong anak. Maaaring hindi mo nakitang lahat ng sakripisyo ko at pagmamahal, pero ibinigay ko yung lahat sa iyo. Patawarin mo ako, mahal ko, kung nasaan ka man ngayon. Ay, hindi ko natupad ang pangako ko sa iyo para sa anak mo. Samantala, 11:00 na ng gabi nang marating ni Grisel ang bahay ni Roldan. Buti na lamang nagising ang binata dahil sa walang tigil na pagkahol ng mga aso. Ay, bakit ba tahol ng tahol yung mga aso? Maghahating gabi na. Roldan! Roldan! Tao po! Ano ba yan? Ang tagal naman. Bahagya munang sumilip sa bintana si Roldan at inaninag kung sino ang tao sa kanilang tarangkahan. Si Grisel ba yun? Anong ginagawa niya dito? Siguro pinalayas yan ng tatay Tano niya. Ayan, maldita kasi. Roldan, buksan mo to. Kapag ako nainis, aakyatin ko to. Pagod na ako, tsaka inaantok ako. Agad namang lumabas ang binata at nagmamadaling binuksan ang kanilang gate. Ano ba kasing ginagawa mo dito? Sigaw ka pa ng sigaw. Natutulog na mga kapitbahay. Gusto mo yatang mabulyawan eh. Halika, tuloy ka. Ako bubulyawan nila? Nako, subukan lang nila. Babarangin ko sila. Tsaka, kasalanan ko ba kung bakit mabagal ka? Ay, lumayas na ako sa amin kaya mula ngayon, dito na ako titira sa bahay mo ha. Ano? Bakit? Anong bakit? Ayaw mo ba? Ayaw mo ba nun?
magkasama na tayo sa isang bubong. May kausap ka at hindi ka nag-iisa sa malaking bahay na to. Grisel, hindi pwede. Ihanap na lang kita ng ibang mauupahan. Masyado pa maaga para magsama tayong dalawa. At saka, hindi kita responsibilidad. Hindi mo naman ako boyfriend eh. Paano kapag nalaman sa school natin? Bakit magsusumbong ka ba? Para kang ewan. Sige na. Tutulong naman ako sa mga gastusin dito sa bahay mo eh. Hindi naman siguro babangon sa hukay ang nanay at tatay mo kung dito na ako titira, di ba? Tsaka magkaibigan naman tayo ah. Kaya dapat tulungan mo ako. Huwag ka pating mag-alala. Eto, tingnan mo. Marami akong pera. At ito pa oh. Saan galing yan? Ikaw ah? Ninakaw mo ba yan sa tatay mo? Nako, delikado yung ginagawa mo. Baka mamaya madamay pa ako. Paano kung ipakulong ka niya? Hindi hindi niya gagawin yon. Magtiwala ka lang sa akin. Tsaka, malay niya ba naman nandito ako. Hindi mag-aaksaya ng oras yun na hanapin ako. Basta, kung sakali man labas ako sa kalokohan mong yan Ay, mali naman kasi ang ginagawa mo eh. Ay, alam mo, panira ka ng diskarte. Mas masama kung habang buhay ako maninirahan sa lugar na yon. At saka, gusto ko dito sa sentro. Maraming lugar na papasyalan. At dito ako maghahanap ng magandang trabaho pagkatapos nating graduate ng high school. 1 buwan na lang, tapos nang nakakapagod na araw-araw na pagpasok sa eskwela. Palibasa, tamad ka mag-aral. Sayang, kung hindi ka lumaya, sigurado makakapag-aral ka pa ng college. Kaya naman ng tatay mo yun eh. Ayaw ko na nga mag-aral eh. Ang kailangan ko, trabaho, para makabili na ako ng mga bagay na gusto ko. Saan ba ako pwedeng matulog? Bukas na lang tayo mag-usap. Inaantok na talaga ako eh. Uy, sandali lang. Saan ka ba pupunta? Kwarto ko yan. Bala ka dyan. Ang lawak naman ng higaan mo eh. Diyan ka, dito ko. Huwag kang madamot. Upakang kita dyan eh. Ay, mukhang araw-araw masusubok ang pasensya ko nito Bahala na nga. Napakaganda naman ng problema kong to. Parang anghel kapag tulog. Pero kapag gising naman, ay naku. Kinabukasan. Grisel, gumising ka na. Bah, linisin mo yung kabilang kwarto. Hindi ako nakatulog kagabi sa sobrang likot mo matulog. Ano, ako may-ari ng bahay na to tapos ako mag-a-adjust sa'yo? Kung ayaw mong... Ang ingay mo naman. Natutulog pang tao eh. Ay, nagugutom na ako. Baka naman gusto mo muna akong ipaghain ng almusal bago mo ako pagalitan at utusan. Kapag hindi ka sumunod sa gusto ko, mapipilitan akong ibalibag sa labas ang mga gamit mo o i-report ka sa barangay. Ay, nakakainis ka naman. Oo na, babangon at maglilinis na. Tulungan mo ako Sige na, babayaran kita, promise. Saksakan ka talaga ng katamaran. Oo na. Halos kalahating araw nilang nilinis ang kabilang kwarto. Pagkatapos ay nag-abot naman siya ng pera sa kaibigan niyang si Roldan. Magkasama silang namalengke at namili ng kung ano-ano pa. Bilisan mo, ang init kaya. Ay, nakakapikon ka talaga. Ginawa mo pa akong tagabitbit ng mga to. Ang bigat kaya. Huwag ka na nga magreklamo, malapit naman na tayo. Kuya, sasakay po. Grabe, nakakapagod talaga. Pagsapit ng gabi, tiniyak ni Grisel na nakasara ang pinto bago inilabas ang gamit ng kanyang yumaong ina sa pambabarang. Tama bang nasa isip ko? Kasi kung hindi ko gagawin to, baka kung ano pang gawin nun. Pwedeng puntahan niya ako sa school o di kaya ipakulong niya ako. Hindi pwede yon. Bago ka pa man makagawa ng masama laban sa akin, uunahan na kita. Inilatag ng dalaga ang isang itim na tela sa sahig at ipinatong ang mga kagamitan ng kanyang ina. Sinindihan ang isang kulay itim na kandila na hugis tao. Nakangisi pa si Grisel habang tinititigan ang isang bagay na hinulma na hugis tao. Bakas sa manikang yon ang kalumaan dahil sa kulay at ilang mga lumang karayom na nakatusok dito. Dahan-dahan niya pang tinanggal ang mga karayom habang tila nag-iisip
kung ano ang nais niyang gawin sa kanyang bibiktimahin. Siguro ito na ang huling beses na magagamit ko ang mga to. Ayaw ko namang tuluyang maging mambabarang talaga. Baka pumangit at magkasakit pa ako. Gagawin ko lang to para malaya na ako sa nakaraan ko. Ayaw ko nang bumalik sa liblib na lugar na yon. Ay, ang ganda kaya ng bahay at magiging buhay ko dito sa sentro. Ano nga yung dapat kong basahin? Ito yon. Tama, ito nga. Nang simulang basahin ni Grisel ang mga nakasulat sa isang pahina, ay lalong naglagablab ang kandila. Kasabay noon ay ang pag-init ng kanyang pakiramdam at pagtulo ng butil-butil na pawis. Ramdam niya ang kakaibang enerhiya na nasa loob ng kanyang katawan. Maya-maya ibinubulong niya na sa manikang yon ang sumpa na ikinabit niya para kay Mang Tano. Mula sa gabing ito, manghihina ang isip at buong katawan mo. Makakalimutan mo ako at higit sa lahat, hindi ko hahayaang maihakbang mo pa ang mga paa mo. Oh, kawawa ka naman. Pero bakit naman kita kaaawaan? Hindi naman ikaw ang tunay kong ama. Pasalamat ka nga, mabait pa rin ako eh. Kaya huwag mong kuguluhin ang buhay ko rito dahil sisiguruhin ko na hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Makalipas ang 3 araw. Mang Tano, ayos lang ho ba kayo? Ay magpahinga po muna kayo. Ay, ayos lamang ako. Kaya ko naman. Medyo nahihilo lamang ako. Ay, ewan ko ba. Parang 3 araw na yatang wala sa wisyo ang katawan ko. Hindi ko malaman kung bakit. Baka ho hanggang ngayon ay iniisip at nag-aalala pa rin kayo kay Grisel. Ay, hindi naman mawala sa akin ang pag-aalala tungkol sa kanya. Pero kapag naaalala kong ginawa niya ay medyo nakakadismaya lang. Kung kinakailangan ko siyang tiisin, ay yun na lamang ang gagawin ko. Salbahe po talaga yung batang yun. Nako, kung alam niyo lang kung paano kami kutsain nun kapag inuutusan yung mag-abot ng sahod sa amin. Hindi lamang po namin masabi sa inyo dahil kayo po ang iniisip namin. Alam kasi namin kung gaano nyo kamahal si Grisel. Napakaswerte niya ho sana. Pero ganun po talaga siguro. Hindi lahat ng ginawa natin ng kabutihan ay magiging mabuti rin sa atin. Kadalasan, sila pa itong mga abusado. Ay, sinabi mo pa. Ay, teka nga lamang at... Mang Tano! Gumising ho kayo, Mang Tano! Mga kasama, tulungan niyo ako! Pinagtulong-tulungan naman yung buhatin ng mga kalalakihan at dinala sa kubo. Bakas sa mukha ng mga tauhan niya sa bukid ang pag-aalala. Si Mang Tano kasi ang nagbibigay trabaho at nahihingian nila ng tulong kapag sila ay nagigipit. Maraming natutulungan ang matanda, kaya naman marami ang nagmamalasakit sa kanya. Makalipas ang ilang buwan, natapos na rin sa pag-aaral sa sekundarya si Grisel. Nagpasya sila ni Roldan na maghanap na ng trabahong mapapasukan. Sakto naman na tinanggap silang pareho sa kabubukas lamang na department store. Isang sakay lamang mula sa bahay na kanilang tinitirhan. Isang araw. Nakakapwisit. Akala mo kung sino? Lahat na lang nakikita at pinupuna niya. Perfect ba siya? Perfect? Alam mo, dapat talaga sinasabunutan o di kaya binabarang ko na yun eh. Hindi ka naman sisitahin kung wala kang ginagawang mali. Malamang gusto niya lang na ayusin mo yung trabaho mo. Ang sungit-sungit mo kasi sa mga customer, kaya hindi ka niya talaga pwedeng pabayaan. Alam mo, isa ka pa eh. Basta ayaw ko na doon. Maghahanap na lang ako ng ibang mapapasukan. Ano ka ba? Akala mo madali lang makahanap ng malilipatan? Alam mo, ang kailangan mong baguhin yung ugali mo. Hindi trabaho at mga katrabaho mag-a-adjust sa'yo. Wala ka kasing pakialam sa mga kasamahan mo eh. Sarili mo lang lagi ang iniisip mo. Ayaw mo rin na tinatama ka sa mga pagkakamali mo. Ay, ewan ko ba sa'yo? Oh, bakit ka nagtsatsaga sa akin, Aber? Malamang kasi mahal kita. Anong sabi mo? Ibig kong sabihin mahal kita bilang kaibigan.
Sus! Sinungaling! Ang sabihin mo, mahal mo talaga ako. Hay, sige na, tama ka na. Pero hindi ako mangangako na kaya ko pa magtagal sa trabaho natin. At konting-konti na lang, babarangin ko ng supervisor natin na yon. Pikon na ako sa kanya. Pagpasensyahan mo na lang. Kailangan natin ng trabaho. Nakakapagod naman kasi magtrabaho eh. Lagi na lang ngalay na ngalay itong binti ko. Tapos, hindi na magkataasan ng sweldo. Paano kaya tayo yayaman, no? Gusto ko yung tipong hindi na natin poproblemahin yung pagkain, yung pera, o kung ano-ano pa. Walang ganun, Grisel. Lahat ng bagay kailangan natin paghirapan. At saka, masarap din kaya sa pakiramdam na lahat ng meron ka, pinagpaguran mo talaga. At huwag ka na magreklamo. Ginusto mo yan, di ba? Hindi ka kasi nag-iisip. Ay, alam mo, hindi ko alam kung anong papel ang gusto mong gampanan sa buhay ko. Kaibigan, magulang, pwede naman kita maging asawa, hindi ba? Asawa? Oy, kung ikaw lang naman ang mapapangasawa ko, wag na. Sasakit lang ang ulo ko sa ugali mong yan. Eh di ba sabi mo mahal mo ako? Roldan, kapag mahal mo ako, tanggap mo ako. Di ba? Di ba? Tara na, kain na tayo, nagugutom na ako. Hoy, ito naman harik lang tulala na agad. Napalunuklaway na lamang ang binata habang ramdam ang pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang noo. Umiling-iling naman ang dalaga at humalakhak papunta sa kanilang kusina. Makalipas ang 7 taon, dahil sa panunukso ni Grisel kay Roldan, nauwi sa totohanan ang kanilang biruan. Nagsama na sila bilang mag-asawa. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi maipaliwanag ng lalaki kung bakit lahat ng sinasabi at kagustuhan ng babae ay sinusunod niya. Dahil tamad magtrabaho, nagpasya yon na mag-resign na at si Roldan na lamang ang nagtatrabaho para sa kanila. Nagtayo naman si Grisel ng sari-sari store para may pagkaabalahan. Ngunit madalas, kulang-kulang ang kanilang paninda dahil sa katamaran mamili. Inaasa niya na lamang ang lahat sa kanyang asawa. Minsan, dumarating pa yon na makalat at wala pang lutong pagkain para sa kanila, pero hindi nagagawang magreklamo ng lalaki. Dahil mabait si Roldan, magaling makisama at masinop sa trabaho, marami rin yung kaibigan. Isa sa mga yon ay si Alfred na halos kasabayan niya nang makapasok sa kanilang pinagtatrabahuhan na department store. Madiskarte at masipag si Alfred, kaya naman maswerte ang negosyanteng asawa nito. Mayroon kasi yung sariling farm, iba't ibang gulay na binibiyahe sa mga karatig lugar at marami na ring mga customer. Mayroon din yung mga alagang baboy at iba pa, kaya naman kitang-kita sa kanilang pamumuhay na sila ay nakakaluwag. Minsan naimbitahan si Roldan sa kaarawan ng misis ni Alfred na si Charlene. Masayang ibinalita yun ni Roldan sa kanyang asawang si Grisel. Mahal, naalala mo yung kaibigan kong ikinasal nung nakaraang taon? Oo, naalala ko. Bakit mo naitanong? Ang ganda na ng bahay nila ngayon. Ang sipag kasi talaga ng misis niya, tapos nagtutulungan talaga sila. O tapos, anong gusto mong iparating sa akin? Natamad ako at... Hindi ayos lang naman. Masaya ako na nagtatrabaho para sa ating dalawa. Hindi naman ako napapagod lalo na kapag ganito kagandang misis na uuwian ko. Oh, ang sweet naman talaga ng asawa ko. Pero sana, katulad nila, may kasal na rin tayo sa simbahan. Hindi ba? Mas bongga ang kasal, mas masaya. Huwag ka mag-alala. Pasasaan ba't darating din tayo dyan. Kaya sana, mapromote ako sa trabaho. Ay, siya nga pala, kaya ako nasabi yung tungkol sa mag-asawa kasi iniimbitahan nila tayo. Birthday daw ni Charlene sa linggo. Wow, sosyal ha? May party talaga? Simpleng salo-salo lang siguro. Pupunta rin pati mga asawa at anak ng mga katrabaho namin. Siyempre, dapat kasama rin kita doon. Siyempre naman. At sisiguruhin ko na ako ang pinakamaganda sa mga bisita nila. O baka nga, mas maganda pa ako sa birthday celebrant. Oo naman.
Walang makakahigit sa ganda ng misis ko. Mahal, pwede mo ba akong bilhan ng bagong damit? Kasi, di ba, nakakahiya naman kung... Mahal, marami ka namang bagong damit Yun na lang, wag na tayong bumili. Kung hindi mo ako bibilhan ng bago, di pumunta ka na lang dun mag-isa mo. Makatulog na nga lang. Mahal naman. Oo na. Ang bilis mo naman magtampo. Sorry na agad. O siya, bukas bibili tayo, ha? Talaga? Ang bait naman talaga ng mahal na mahal kong asawa. Pagsapit ng araw ng linggo, bandang 5:00 ng hapon, sakay ng tricycle ay bumaba ang mag-asawa sa tapat ng maganda at malaking bahay nina Alfred at Charlene. Napatingin pa si Grisel sa ilang nakaparadang sasakyan at mga motor na nababatid niyang pagmamay-ari ng mga bisitang naroroon. Napalunuklaway ang babae, sabay itinaas ang kilay at bumulong sa kanyang asawa. Sana sinabi mo na mayayaman pa lang nandito. Nakakainis ka naman. Ang ganda-ganda ng damit ko tapos sumakay tayo sa bulok na tricycle na yon. Ay, pwede ba wag ka na magalit? Hindi ko naman alam na pati mga boss namin ay inimbita nila. Huwag ka mag-alala, wala naman yung kaaway mo. Lumipat na sa ibang branch. Halika na, nagugutom na ako Oh, pare, tuloy kayo. Kanina pa ba kayo dyan? Buti naman sumama ang misis mo. Oo nga gusto niya raw kasi makilala si Charlene. Nako, matutuwa yun. Tara na, tuloy kayo. Ang ganda't ang laki pala nitong bahay niyo, pare. Bunga to ng sipag at tiyaga namin mag-asawa. Oh, nandito na pala kayo. Hi, I'm Charlene. Hi, happy birthday, Charlene. Ang ganda mo naman. Ikaw din. Mukhang inaalagaan ka na maayos ng mister mo Tuloy na kayo sa kusina at na makakain na tayo. Habang kumakain, pinagmasdang mabuti ni Grisel ang asawa ni Alfred. Nakita niya kung gaano kalapit yon sa mga kaibigan at katrabaho ng kanyang asawa. Marami rin ang pumuntang kakilala noon na may dalang mga regalo at kung ano-ano pa. Napangisi si Grisel na tila may naisip para sa kanilang mag-asawa. Pagsapit ng 9:00 ng gabi, halos nakaalis na ang mga bisita, ngunit masayang-masaya pa rin nagkukwentuhan sina Charlene at Grisel. Patuloy naman sa pag-inom ang magkaibigang sina Roldan at Alfred. Dalhin niyo mga to, at saka gusto niyo ba ng saging at kamote? Bagong ani kasi kami ngayon. Tira to ng mga pambiyahe papuntang Catanduanes. Yung mga gulay kasi, naipamigay ko na sa mga kapitbahay at mga kaibigan namin. Nako, mahirap tumanggi sa grasya. Kaya lang mahihirapan kaming sumakay. Alam mo naman, medyo malayo-layo rin ang lalakarin papunta sa sakayan pa uwi. Huwag kang mag-alala. Ipapahatid ko kayo sa tiyuhin ko. Siya yung nagdadrive ng tricycle namin na pampasada. Nako, kaya palang yaman-yaman nyo na dahil napakarami niyong pinagkakakitaan. Masyado pala kayong pinagpala ni Lord. Ay nako, hindi mangyayari to kung hindi ako susuportahan ng asawa ko. Pinagtutulungan namin ang lahat. Gusto kasi namin masiguro ang lahat bago kami magkaanak. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan maging masipag at madiskarte tayo. Ay, tama ka dyan. O siya, salamat sa mga to ha. Paano, uuwi na kami at may pasok pa mga asawa natin bukas? Oo nga bumalik ka ulit at marami pa tayong pagkukwentuhan. Ito palang cellphone number ko, pakisave na lang. Para kasi kung pupunta ka, pwede mo akong sabihan. Baka kasi nasa farm ako o nag-aasikaso ng negosyo namin. Mas maganda kung Sabado o Linggo dahil madalas nandito lang ako sa bahay. Babe, uuwi na sila. Pakisabi naman kay Chong, ihatid sila sa bahay nila kasi gabi na. Baka mahirapan pa silang sumakay at marami silang bitbit. Agad namang tumayo at lumabas ng bahay si Alfred. Kinausap ang tiyuhin ng kanyang misis. Nako, mukhang namalengke hata ang misis ko sa kusina niyo Ay nako, wag mong intindihin yan. Mas marami pa sana dyan kung hindi ko pa naipamigay yung iba. Pre, nandito na si Chong. Ingat kayo pa uwi Sa susunod na lang ulit. Masayang nagpaalaman ang magkakaibigan.
Habang nakasakay sa tricycle ay pakanta-kanta pa si Grisel na animoy masayang-masaya. Di sila ng pinagpala. Sa susunod, ako naman ang dadagsain ng mga tao. Kikilalanin at syempre, pakikinabangan ko ang mag-asawang yon. Ay, tama. Ito ng tamang pagkakataon para dumiskarte. Ayos ka lang ba, mahal? Oo naman, mahal. Mabuti na lang talaga't sinama mo ako doon. Buti at nagkasundo naman kayo ni Charlene. Oo naman, aliw na aliw nga siya sa akin eh. Alam mo, feeling ko, pwede kami maging mag-best friend. Ikaw, magiging best friend ni Charlene? Mahal ano na naman yung pumapasok sa isip mo? Umayos ka nga, mababait yung mga yon. Oh, bakit? Wala naman akong gagawing masama Di mo ba narinig yung sinabi ko? Gusto kong maging mag-best friend kami. Parang kayo ng asawa niya. Hindi ba posible yon? Ay nako, kilala kita. Alam ko kung paano tumakbo yung utak mo. Manahimik ka nga dyan. Baka mamaya marinig ka ng tiyuhin ni Charlene. Pahamak din yung pagiging... Ay, ewan ko sa'yo. Matulog ka na lang kaya muna. Yan, hindi yung sinesermonan mo ako. Huwag kang susuka, tatamaan ka sa akin. Bandang 10:30 na nang sila ay makarating sa kanilang bahay. Malugod naman silang nagpasalamat sa tiyuhin ni Charlene at agad na rin yung umalis. Kinabukasan, nagulat si Roldan nang magising na wala na sa kanilang higaan si Charlene. Napangiti naman yun nang maamoy ang niluluto ng kanyang asawa. Anong nakain mo? Nagluto ka ng almusal. Masama bang pakiramdam mo? May lagnat ka ba? Hindi ba pwedeng gusto lang kitang ipagluto? Maupo ka na't maghahain na ako. Ano nga meron? Naninibago kasi ako sa iyo eh. Ay, iniisip ko kasi na baka pwede tayong matulungan ng mga kaibigan mo, lalo na ni Alfred at ni Charlene. Nakita mo naman, marami silang kakilala kaya pwede nila ako mairekomenda. Ha? Irekomenda naman saan? Makinig ka muna kasi. Sabat ka ng sabat nakakainis. Isa pa, ganito kasi yon. Alam mo namang may alam mo kung konti sa panggagamot, diba? Kaya naisip ko na mas malaki ang kikitain natin kung manggagamot na lang ako. Diba yung isang sikat na albularyo yumaman na dahil sa mga natulungan niya, sa mga napapagaling niya? Kayang-kaya ko namang gawin yon at makipagsabayan sa kanila. Pero kailangan natin ng tulong ni Alfred at Charlene para makilala tayo. At saka, dapat mabubuting tao ang mga kadikit natin, mapagkakatiwalaan at maasahan, yung matutulungan tayo sa mga pangangailangan natin. Ay, wag mo na ituloy ang pinaplano mo. Nagtatrabaho naman ako para sa atin eh. Hindi ko na kailangan pang mandamay ng ibang tao dyan sa kalokohan mo. Diba sabi mo, may kapalit ang panggagamot, katulad ng paggamit ng itim na kapangyarihan. Nakalimutan mo na ba yun? Hindi ko naman kailangan gamitin ang aklat na yon. Pwede naman akong magpanggap na... basta, huwag ka na maraming sinasabi. Sumakay ka na lang sa gusto ko. Kumain ka na. Mukhang hindi na yata gumagana ang sumpang gayumang ikinabit ko Sa bagay, hindi ko na nga pala na ituloy ang ritual. Mamaya ka sa akin. Oh, ba't ganyan ka makatingin? Wala. Hindi ba pwedeng gwapong-gwapo lang ako sa asawa ko? Ay, huwag ka na nga mambola. At baka kiligin pa ako at hindi ako makapasok sa trabaho. Maupo ka na at sabayan mo na ako. Seryoso ako, mahal Huwag mong ituloy ang iniisip mo. Okay naman na tayo. Hindi natin kailangang ipilit ang marangyang buhay. Ang kailangan natin, marangal na pamumuhay. At saka, sinusubukan ko naman ibigay ang mga gusto mo. Hindi ba? Nagkibit balikat na lamang si Grisel habang naghahain ng kanilang kakainin. Pagkaalis ni Roldan, agad niyang tinungo ang isang silid upang ipagpatuloy ang ritual na kanyang sinimulan upang mamanipula ang kanyang asawa. Tagaktak ang kanyang pawis at hinipan ang kandila na kulay puti. Tuloy ang plano. Ito na ang simula ng magandang buhay. At syempre, maraming makakakilala at magmamahal sa akin.
Bakit naman kailangan pa magpakahirap kung may madaling paraan naman para umasenso? Makalipas ang ilang buwan, naging madalas ang pagkikita ni na Sherlyn at Grisel. Madalas siyang nasa bahay ng mga yon hanggang sa nakilala niya na rin ang ilang mga kaibigan at customer ng babae. Madalas din silang dumadayo para magsimba sa mga sikat na simbahan. Nagpakilala yon bilang malapit sa Diyos at napaka-relihiyosa. Samantala, ang asawa niyang si Roldan muling naging sunod-sunuran sa kanyang mga kagustuhan. Mahal, bukas kailangan mong sabihin sa kanila na kailangan nilang ating suporta, ha? Na tayo'y tinawag ng Diyos para maging alagad at magbigay kagalingan sa mga tao. Marami tayong matutulungan na tao, lalo na sa ngayon na marami nagkakasakit dito sa lugar natin. Makalipas ang ilang araw, Babe, kailangan daw ng tulong natin ng mag-asawang Roldan at Grisel. Tinatawag daw sila ng Diyos para manggamot. Anong ibig mong sabihin? At saka, kailan pa? Nung nakaraan lang ay magkakasama tayo, wala naman silang nabanggit tungkol dyan. Sabagay, maka-Diyos din kasi si Grisel. Masyado siyang taimtim kung magdasal at mukhang mabuti nga ang kalooban niya. Kaya nga siguro agad ko rin siyang nakasundo. Paano naman tayo makakatulong? Magpapagawa raw sila ng kubo sa may bahay lang nila. Doon daw isasagawa ang panggagamot. Sige, tulungan natin sila. Willing bang tumulong yung ibang mga kaibigan natin? Yung mga tropa mo? Oo naman, mahal. Sa linggo yon, pupunta ba tayo? Oo naman, kaibigan natin sila at makakatulong naman sila sa mga tao kaya dapat lang na tulungan din natin sila. Para rin hindi na tayo dumayo pa kay Lola Lourdes kapag kailangan nating magpaalbularyo. Ano kaya ang pwede nating dalhin sa kanila? Siguro mga lulutuin. Magdala rin tayo ng bigas at mamili tayo. Ay, wala naman talaga makakatalo sa kabaitan at pagiging matulungin ng asawa ko. Alam mo kasi, mahal, mas maraming taong natutulungan, mas maraming biyaya rin ang matatanggap natin pabalik. Pagdating ng araw ng linggo, abala ang mga kalalakihan sa paggawa ng may kalakihang kubo. Ang mga asawang babae naman ng mga yon ang nag-aasikaso sa kusina. May nagluluto, naggagayat at naghuhugas. Maraming salamat talaga sa tulong ninyo. Kalulugdan kayo ng Diyos dahil tumutulong kayo sa mga aligad niya, katulad namin mag-asawa. Nakausap ko siya at sinabi niya sa akin na marami akong taong mapapagaling at matutulungan. Hindi namin magagawa ang aming misyon kung wala kayo. Bilang mga alagad niya, hindi kami maaari magtrabaho dahil sa pera, kaya pinatigil ko na siya sa pagtatrabaho. Tanging biyaya na lamang na ipagkakaloob ng Diyos ang tatanggapin namin sa pamamagitan ng mga donasyon mula sa mga tao. Huwag kayong mag-alala. Regular kami magpapadala ng bigas at kung ano pang maitutulong namin sa inyo. Magsabi lamang kayo sa amin. Nako, maraming salamat talaga. Hindi ko alam kung paano masusuklian ang kabaitan at pagtulong mo sa amin pero sinisiguro ko na mas lalo kayong uulanin ng biyaya. Bandang 7:00 na ng gabi nang makauwi ang mga pumunta para matapos ang kubo. Magsisimula na kasing manggamot si Grisel tuwing araw ng Martes at Biyernes. Makalipas ang halos mahigit 1 buwan ng panggagamot, matunog na ang pangalan ng mag-asawang albularyo dahil sa mga pasalin-saling kwento na nakakapagpagaling nga ang mga yon. Suportado sila ng mga asawa ng kaibigan ni Roldan. May kanya-kanya silang araw ng pagtulong sa pag-asikaso ng pagkain sa tuwing nanggagamot si Grisel. Inaasikaso rin nila ang mga dumadayong pasyente. Halos mapuno ang altar ng mag-asawa ng iba't ibang mga dinadalang pagkain, prutas at bigas mula sa mga nagpapagamot. May ginawa rin silang lalagyan ng perang donasyon na yari sa kahoy. Mula araw ng Martes at Biyernes, ginawa na nilang araw-araw ang gamutan dahil nanghihinayang si Grisel sa pera at kung ano-ano pa.
Masayang-masaya ang babae sa mga natatanggap nila at malaki rin ang pera na kanilang kinikita, lalo na kapag may mga galante na nagpapagamot. 6:00 ng gabi, ang mag-asawa na lamang ang naiwan sa kubo. Bitbit ni Roldan ang mga kaya niyang dalhin sa loob ng kanilang bahay. Wala yung imik na binabalik-balikan ang iba pa. Agad namang binuksan ni Grisel ang lalagyan ng pera. Wow, ang dami nating pera! Kapag sinuswerte ka nga naman, bakit ba kasi ngayon ko lamang naisip to? Sana nun pa ako nakaipon. Ay, sa wakas, may papagawa na namin ang bahay na to. Mas malaki at mas maganda kesa sa bahay ni Charlene. Bakit kaya hindi siya pumupunta nitong nakaraan? Siguro abala sa mga negosyo niya. Sarap talaga ng buhay na to. Pinagsisilbihan kami ng mga uto-uto. Mahal, meron pa dito. Bilisan mo para makapaghapunan na tayo. Isang araw, pumunta si Charlene para magdala ng bigas. Hindi niya inaasahan ang kanyang nadatnan nung mga oras na yon. Nakakabwisit. Wala na nga maibigay kahit 20, tapos napakabaho at napakarumi pa. Nakakadiri. Nasaan na ba kasi yung mayayaman nating pasyente? Kahapon pa ganitong kita natin. At bakit wala rin pumupunta para tumulong? Siguro, napagod lang ang mga yon. May mga buhay at pamilya rin silang dapat asikasuhin, kaya hayaan mo na. Kaya naman natin tong ituloy ng tayo lang. Magandang araw, Roldan. Grisel? Mukhang mainit yata ang ulo mo. Ay, Charlene! Pasensya na. Nainis lang ako sa pumunta kanina. Medyo makulit at bastos eh. Basta, kalimutan na lang natin yun at nakakasira ng araw. Kanina ka pa ba dito? Kararating ko lang. Heto ang bigas at nagdala rin ako ng isang tray ng itlog. Nako, maraming salamat. Salamat sa pagpunta, friend, ha? Mukhang wala yatang tao ngayon, ha? Baka mamayang hapon pa magsidatingan. Nahihirapan na nga kami eh. Alam mo, nalulungkot ang Diyos sa mga taong sa umpisa lamang tumutulong sa kapwa at hindi na nakakaalala sa Kanya. Nalulungkot nga ako dahil hindi na rin nagpupuntahan yung mga kaibigan natin na tumulong nung nakaraang linggo. Oo, mga abala rin siguro. Pasukan na kasi ng mga bata kaya maraming ginagawa ang mga yon. Pero may mas mahalaga pa ba sa paglilingkod sa mga alagad ng Diyos? Nangako sila magsisilbi sa amin, kaya dapat ay nariyan sila hanggang sa huli. Hindi ba? Alam mo, dapat nga magpasalamat pa sila dahil marami kaming nasishare na biyaya sa kanila. Hindi ko sila pinagdadamutan pero parang nakalimutan na nilang obligasyon nila na suportahan kami mag-asawa. Ay nako, patawarin sana sila ng Diyos. Hindi naman maipaliwanag ni Charlene kung anong dapat niyang maramdaman nung mga oras na yon. Kaya naman, mahinahon na lamang siyang sumagot. Hayaan mo na, Grisel. Ang pagtulong ay sadyang ganyan. Walang hinihinging kapalit. Magpasalamat na lamang tayo sa mahaba-haba ring panahon na iginugol nila dito. Siguradong may malalim na rason ang mga yon. Hindi naman sa nakakalimot sila pero kapag may mga anak na, syempre, bilang magulang, uunahin nila yung mga bata. Pag nakaluwag-luwag sila ng oras, siguradong pupunta sila ulit dito. Nako, hindi nila alam na ang pagtalikod sa pananampalataya sa mga katulad namin ay isang kasalanan. Kaya kinakailangan nila magbalik loob sa pagsisilbi sa amin dahil pwede magdulot ng kamalasan yun sa buhay. Grisel, hindi gugustuhin ng Diyos na may mapahamak na kahit na sino man. Hindi ganun ang pagkakakilala ko sa Kanya. Mapagpatawad ang Diyos at hindi tumitingin sa kakulangan o maging sa laki ng kasalanan. Ang paghahangad ng sakit at kaparusahan, maging kamalasan para sa iba, ay hindi maka-Diyos na... Sinasabi mo bang iba yung Diyos na sinasamba ko? Huwag mo sanang masamain yung sinabi ko. Ay, minsan ka na nga lang makapunta rito, ganyan ka pa. Kung katulad ka lang din nila, mabuti pang umalis ka na lang at huwag ka na rin bumalik. Pare-pareho lang kayong mabababaw ang pananampalataya. Hindi mo kami pwedeng husgahan ng dahil lang dyan. Sinusuportahan namin kayo mag-asawa sa abot ng aming makakaya. Kaya huwag mong questionin ang... Pasensya na. Charlene, mabuti pa siguro. Iwan mo na lang muna kami. Pasensya na rin.
Ayaw ko naman magkaroon tayo ng samaan ng loob ng dahil lamang dito. Baka hindi lang tayo nagkakaintindihan sa ngayon. Babalik na lamang ako. Agad nang tumalikod si Charlene. Mabigat pa rin ang loob niya dahil sa ugaling ipinakita ni Grisel. Talagang babalik ka rito para magpagamot. Ibabalik kong tiwala mo at pananampalataya mo sa kakayahan ko. Mahal, bakit mo naman sinabi yun? Nagmukha ka tuloy... Ano? Masamang tao? Ano ngayon? Bago pa ba yun sa'yo? At saka, kung hindi ako kikilos, Roldan, walang mangyayari sa buhay natin dahil sa atin dalawa, ako tong madiskarte at ikaw naman ang pinakamalaking galamay ko. Kaya sumunod ka na lang sa'kin. Ha? Hinawakan ni Grisel ang muka ng kanyang asawa pagkatapos bumulong yon ng mga salita. Ilang segundo lamang, walang imik na naman ang lalaki, sabay kinuha ang dala ni Charlene na bigas at itlog. Yan, hindi yun nakikisawsaw ka pa talaga. Uy, may mga paparating. Salamat naman at mukhang maraming pera to. Roldan, mahal, pumunta ka na dito at may pasyente tayo. Salubungin mo sila. Ihanda ko lang itong mga gamit ko. Marami-rami rin ang nagpagamot nung araw na yon. Kapag may kaya at malaki ang maibibigay, ay masaya at agad na inaasikaso ng mag-asawa. Kung mahirap at sa tingin nila ay maswerte na kung makakapag-abot ng 20 pesos, sinusungitan yon ng babae. Bandang 5:00, agad na silang nagpahinga at isinara na ang kanilang tarangkahan. Nung mga oras na yun, agad nang binilang ni Grisel ang perang kinita nila nung araw na yun. Pakanta-kanta pa papasok sa kanilang bahay. Tumuloy yon sa kanilang kwarto at inilagay ang pera sa isang aparador kung saan nila itinatago ang kanilang mga naiipon. Samantala, nadatnan ni Alfred si Charlene na malungkot na nakaupo sa kanilang sala. Babe, okay ka lang ba? Medyo hindi eh. Bakit? Masama bang pakiramdam mo? Wala naman akong sakit. Medyo hindi lang kami nagkaintindihan kanina ni Grisel. Ewan ko ba, mahal? Ayaw ko naman na husgahan ang ginagawa nila pero parang pakiramdam ko masyado na silang nasisilaw sa pera na nakukuha nila. Nagpatuloy yun sa pagkukwento sa mga nangyari. Alam mo ba, babe? Ibang-iba siya kanina sa Grisel na nakilala ko. Hindi ko na tuloy alam kung alin ba ang totoo. Yung pinakita niya sa atin nung una o yung nakita ko kanina. Huwag mo na lang masyadong isipin yun. Konsensya naman nila kung sakaling niloloko nila yung mga tao. At kung hindi nila na-appreciate yung ginagawa natin para sa kanila, lalo na yung mga kaibigan natin na nagpapabalik-balik doon para suportahan sila, nasa kanila na yun. Siguradong may nakita rin silang dahilan kung bakit hindi na sila bumalik doon. Basta, huwag ka namang problema. Mabuti pa maghapunan na tayo. Ayaw kong nai-stress ang napakaganda kong misis eh. Samantala, pagkatapos maghapunan ng mag-asawang Roldan at Grisel, kaya naman nagmadali na yun tumungo sa kanilang kwarto. Agad namang nakatulog ang lalaki, kaya naman agad-agad nang bumangon si Grisel at tumungo sa kabilang kwarto. Dala niya ron ang isang album kung saan naroon ang mga larawan ng bago niyang kaibigan nang minsang mamasyal at magsimba sila ng magkakasama. Tingnan na lang natin kung hindi kayo gumapang pabalik sa akin. Napakatalino ko talaga. Kayo pa mismo mag-asawa magpapabalik sa mga unti-unti nang nagdududa sa akin. Hindi naman sana kailangan umabot sa ganito, Charlene eh. Kaya lang, hindi ko talaga nagustuhan ang ginawa mo kanina. Pakiramdam ko magiging sagabal ka pa sa pagyaman namin mag-asawa. Kaya itong nararapat sa'yo. Panghihina ng katawan, katulad ng mahina mong paniniwala sa aking kakayahan. At sa bawat oras na iisipin mo na peke ako, ang katumbas ay 3 sugat at bukol sa katawan mo
na sa paglipas ng panahon ay magiging lungga ng iba't ibang insekto. Ay nako, Shirlene. At kayo naman, kailangan niyong bumalik sa pagtulong at pagtitiwala sa aming mag-asawa para ipakita sa babae na yon na malaking pagkakamali ang pagdudahan niyang panggagamot ko. Kinabukasan, paggising ni Shirlene ay naramdaman niya na ang pamimigat ng kanyang katawan. Napahawak pa yun sa kanyang ulo dahil sa sobrang kirot. Agad naman siyang uminom ng gamot at bumalik sa kanyang higaan. Oh, sobrang sakit ba talaga ng ulo mo? Oo, babe. Nanlalambot din ako na hindi ko maipaliwanag. Baka naman masyado ka nag-iisip o di kaya nasosobrahan ka na naman sa kasipagan. Hindi naman ako masyadong pagod nitong nakaraang araw. Siguro nanibago lamang ako sa nangyari sa amin ni Grisel. Alam mo namang hindi ako sanay na may nakakasamaan ng loob. Ewan ko ba pero nag-iba talagang pakiramdam at tingin ko sa kanya. Pakiramdam ko may sinisikreto sila sa atin. Aray, ang sakit, may mahapdi at makirot sa likod ko. Babe, pakitingin nga. Pinapakaba mo naman ako masyado, baby. Sandali nga. Ano to? Bakit may mga bukol at sugat ang likod mo? Naku, hindi ko masabi kung magiging pigsaba yan o ang laki naman. Imposible. Wala naman yan kahapon at nakahiga nga ako ng maayos kanina, diba? Ano ba nangyayari sa akin? Pinaparusahan na ba ako ng Diyos dahil sa mga nasabi ko kay Grisel? Mahal, baka mali yung ginawa ko sa kanya. Babe, hindi mangyayari yan. Mabuti pa, patingnan mo muna sa doktor at pagkatapos ay tsaka tayo magpaalbularyo. Alam mo, kung totoong nakakapagpagaling si Grisel, magagamot ka niya. Doon natin mapapatunayan kung gaano siya kagaling at totoo. Hindi na lang muna ako papasok sa trabaho. Kailangan kitang samahan, ha? Sigurado ka ba, babe? Salamat, ha. Hindi ko nga yata kayang lumakad na mag-isa. Aray, bakit ba nangyayari sa akin to? Oh, mag-iingat ka. Kung papasok ako, hindi rin ako mapapakali sa trabaho dahil iisipin ko ang kalagayan mo. Ano ba naman kasi at bigla ka nagkaroon ng ganito? Buti sana kung malapit lang tayo kay Lola Lourdes. Hindi sana tayo mamumroblema ngayon. Alam mo naman kung gaano kahusay yon pagdating sa panggagamot. Nung araw ding yun, pinatingnan ni Alfred ang asawa niya sa doktor. Niresetahan lamang sila ng gamot para maghilom agad at makaiwas sa impeksyon. Inabot din sila ng kalahating araw kaya hapon na sila nakapunta sa bahay na mag-asawang Roldan at Grisel. Naaaninagan pa lamang napaparating na sila ay nakangisi na ang babaeng manggagamot na animoy may pagpupulong sa dami ng mga taong naroon. Nung mga oras na yun, nakaupo ang mga taong nais magpagamot at naroon din ang ilan nilang mga kaibigan. Umupo sila sa may bandang dulo at patuloy na nakinig sa nagsasalita. Pagtibayin niyo ang pananampalataya sa aming mga alagad ng Diyos upang magbigay ng kagalingan sa inyong mga sakit. Damhin niyo ang kanyang presensya at tanggalin ang pag-aalinlangan sa inyong sarili. Kung lubos niyo siyang mahal at pinagkakatiwalaan, kailangan maging buo rin ang tiwala niyo sa amin na mapapagaling namin ang inyong mga karamdaman sa oras na ito. Ipikit niyo ang inyong mga mata at tanggapin ang presensya ng Panginoon. Matapos yun, isa-isa niya nang ginamot ang mga tao. Pinahuli niya si Shirlene na noon ay tila ba mas lumulubha na ang kalagayan. Nagtataka naman si Alfred kung bakit wala sa mga kaibigan nila ang lumapit o bumati sa kanila, samantalang kilalang kilala at mahal na mga yon ang kanyang asawa. Mababanaag sa mga tingin nila ang panghuhusga. Matapos paggagamutin, isa-isa na ring nagpaalam ang mga taong naroon nang lapitan sila ni Shirlene. Sandali lamang mga kaibigan,
mga kapatid na aking napagaling. Gusto kong masaksihan niyo ang nangyayari sa taong mahina ang pananampalataya sa aming mga manggagamot na pinadala ng langit dito sa lupa. Kaya kayo, pagtibayin niyo ang pananampalataya upang hindi tayo pasakitan ng langit. Ano bang sinasabi mo? Nandito kami para gamutin mo ang asawa ko, hindi para questionin mo ang pananampalataya namin. Kayo, hindi ba't alam niyo kung anong klaseng tao ang asawa ko? Paano niyo nagagawa na pagtawanan siya? Kung hindi mo siya kayang gamutin o kung ano man ang dahilan mo, mas mabuti pa sigurong umalis na lamang kami dito. Huminahon ka, Alfred. Huwag ka mag-alala. Sa abot ng aking makakaya ay tutulungan ko siya. Ngunit, sabi ko naman sa'yo, kapag mahina ang pananampalataya, malabong gumaling siya. Maaaring nababalot ang puso niya ng maling gawain o kaya maruming kaisipan. Kaya siya, bakit mo ginagawa sa akin to? Naging mabuti akong kaibigan sa'yo. Magkaibigan tayo. Naging totoo ko sa pakikisama at pagsuporta sa'yo. Charlene, asawa ko, gumising ka! Kinabahan naman si Grisel na makita ang nangyari kay Charlene. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili at hahawakan pa lamang niya ang babae ay tinabig na ni Alfred ang kanyang braso. Huwag mo siyang hawakan. Nagkatinginan ang mga taong naroroon at maluha-luha na nababakas ang galit sa mga mata ni Alfred dahil sa pagpapahiya na ginawa sa kanila ni Grisel. Hindi niya rin maunawaan si Roldan na noon ay parang wala rin sa sarili upang itama ang maling ginagawa ng kanyang asawa. Agad na pinaarangkada ang sasakyan at nagpasyang bumiyahe na lamang papunta sa kanilang Lola Lourdes. Ay, salamat naman at nagkamalay ka na. Huwag ka mag-alala, dadalhin kita kay Lola at gagaling ka. Siguradong kayang-kaya ito ni Lola Lourdes. Hikbi na lamang at mahigpit na yakap ang itinugon ni Charlene sa kanyang asawa. Halos 3 oras ang biyahe bago sila nakarating sa bahay ni Lola Lourdes. Mag-aalas-6 na yon, kaya naman paunti-unti nang kumakagat ang dilim. Lola! Lola Lourdes! Kami po ito ni Charlene! Alfredo! Apo! Ay, sus Mariosep! Ano nangyari at napadalaw kayo nang wala sa panahon? Charlene, iha, bakit namumutla ka? Pinabayaan mo ba ang asawa mo, Alfredo? Lola, hindi po. Pumunta ho kami kasi... Ay, Diyos ko, nararamdaman ko ang itim na kapangyarihan na nakakabit sa katawan niya. Isang sumpa ng mambabarang. Tumuloy kayo. Huwag kayong mabahala at tuturuan ko ng leksyon na may gawa nito sa inyo. Nararamdaman ko ang kasamaan ng taong katulad niya. Manggagamit, sinungaling, at higit sa lahat, alagad siya ng dilim. Bakit kayo basta-basta na lamang nagtitiwala sa taong katulad niya? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko po kayo maintindihan, Lola. Matagal na akong manggagamot, Charlene. Bata pa lamang itong si Alfredo ay namulat na siya sa aking kakayahang magpagaling. Marami na rin akong nakabanggang mga nilalang na may itim na kapangyarihan. Mapamangkukulam, mambabarang na nagkukubli ang katauhan sa pamamagitan ng panggagamot. Kasamaan na itinatago sa pamamagitan ng pagkukunwari. Kasamaan na ikinukubli sa likod ng magandang muka at ngiti. Ibig sabihin, ang mag-asawang ang yun na may gawa sa'yo nito? Tama po ba, Lola? Oo, ngunit nababatid ko na ang babae lamang ang may kapangyarihang itim. Kinokontrol niya lamang ang kanyang asawa. Nakakatakot ang katauhan ng babaeng ito. Isang tao na kayang magsanla ng kaluluwa kapalit ng pera at mga di makatarungang hangarin. Makasarili siya at gahaman sa lahat ng oras at pagkakataon. Subalit, bibigyan ko ng hangganan ang pambibiktima niya. May panahon tayo para dyan.
Ngayon, bibigyan kita ng proteksyon na pansamantalang magbibigay sa iyo ng lakas. Dahil ang sumpa ay tuluyang mawawala sa oras na tuluyang magapi natin ang kalaban. Kailangan kong makalapit at makuha ang aklat kung saan nagmula ang lahat. Hindi ito magiging madali, ngunit nararamdaman ko na kayang-kaya ko siya. Makalipas ang 3 araw, pansamantala nasa bahay nina Alfred at Charlene nakatira si Lola Lourdes para maisagawa niya ang misyon sa loob ng 1 linggo. Nagising sila kinaumagahan na may mga gumagapang na insekto at nangingitim ang mga sugat ni Charlene na labis namang ikinabahala ng kanyang asawa. Kailangan ko ng kumilos dahil mas lalong nag-aalab ang kagustuhan niyang pahirapan si Charlene. Talaga namang binibigyan niya ako ng malaking dahilan para pahirapan at tapusin siya. Ay nako, humanda siya sa akin. Nahihirapan na ako. Hindi ko na po maintindihan ang nararamdaman ko. Ayaw ko pang mamatay. Babe, hindi ka mawawala sa akin. Nandito kami ni Lola. Hindi ka namin pababayaan. Lakasan mo lang ang loob mo. Magdasal ka at magtiwala sa Diyos. Higit siyang makapangyarihan sa sumpa ng mambabarang na yon. Lola, mag-iingat po kayo. Sigurado po ba kayo na hindi nyo na kailangan ng kasama? Bantayan mo na lamang si Charlene. Mas kailangan ka niya dito. At huwag ka nang umiyak. Hindi mamamatay ang asawa mo. Lakasan mo lamang ang iyong loob at hindi ako nagpalaki ng iyakin. Sige, aalis na ako. Ipinahatid nila si Lola Lourdes sakay ng tricycle. Malayo-layo pa sa mismong bahay na mag-asawa ay bumaba na ang matanda para ihanda ang kanyang sarili. Magpapanggap siya bilang pasyente. Pagpasok niya pa lamang ng tarangkahan ay nakita niya na ang hindi kaaya-ayang ekspresyon sa muka ni Giselle. Sino naman kaya tong hampas lupang naligaw na to? Maghintay ka. Di hamak na mas may pera tong 5, kaya maghintay ka hanggang sa mainip at lumayas ka na lamang. Habang hinihilot ni Grisel at inaalalayan naman yon ng kanyang asawang si Roldan, nilapitan at hinawakan niya ang braso ng babae. Naramdaman nito ang kakaibang kutob na hindi niya maipaliwanag. Ano ba naman? Hindi ka ba marunong maghintay? Hindi mo ba nakikita may ginagamot pa ako? Pero, iha, hindi ko na talaga kaya. Baka pwede mo naman akong unahin kung ikaw ay papayag. Ay nako, sino ba kayo para pangunahan ako? Pumila ka't maghintay. Bumalik ka dun sa kinaupuan mo. Kung gusto mong gumaling, matuto ka maghintay. Ay, siya, sige, iha. Ayos lang ho sa akin na mauna si Lola. Kawawa naman ho siya. Oo nga, kami rin. Sige na, pagbigyan mo na yung matanda. Salamat sa inyo, pero hayaan niyo na lamang. Ganun talaga. Naaamoy niya kasi na wala akong pera. Dahil mahirap lamang ako ay, bakit naman ako ang uunahin niya? Pera-pera lamang yan. Napakasalbahe. Abat! Mahal, magtimpi ka naman. Nakatingin silang lahat sa'yo. Wala akong pakialam. Tuturuan ko lang ng leksyon na matandang ito. Nanlilisik ang mga mata na nilapitan ni Grisel ang matanda na pangisi-ngisi at umiiling pa, na tila ba gusto nitong sagarin ang inis ng babae. Lumabas na kayo! Alis! Wala kayong karapatan na magsalita laban sa mga alagad ng Diyos! Ano? Ang sabi mo ay maghintay ako. Ngayon naman ay pinalalabas mo na ako. Pambihira ka naman, iha. Ganito lang ang suot ko, pero ang totoo ay may pambayad naman ako, katulad ng gustong-gusto mo. 500, 1,000, kapalit ng kagalingan at sakit na muling ikakabit mo.
Ay, gusto mong bigyan kita ng 10,000. Aminin mo lamang sa kanila kung anong sikreto ang tinatago mo. Isa kang praning at manloloko. Kayo, matapos niyong makita ang ginawa niya, naniniwala pa ba kayo na alagad siya ng Diyos? Hindi niyo ba napapansin? Hindi na kayo maubusan ng sakit, kaya nagpapabalik-balik lang kayo dito. Kagagawan niyang lahat ng sakit na yan dahil isa siyang... Sinungaling ka! Lumayas ka na! Kung ayaw mong kalagkarin kita palabas! Ano ba? Bitawan niyo nga ako! Grabe naman ho kayo. Hindi na kayo naawa kay nanay. Mukhang inalalayan ng mga naroon ang matanda hanggang makalabas yon sa tarangkahan. Isa-isa namang nagsitayuan ang mga naroroon pang pasyente at nadismaya sa kanilang nasaksihan. Teka, saan kayo pupunta? Bumalik kayo! Sandali lang! Grisel, ito ang tatandaan mo. Hindi maghahari ang kasamaan dito sa mundo. Sisiguruhin ko na pagsisisihan mo ang lahat ng ito. Tumungo pa ang babae sa may tarangkahan at nagsalita. Sino ka para takutin ako, ha? Tanda? Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Sinira mo ang imahe ko sa harap ng mga... Iminulat ko lamang ang mga mata nila sa katotohanan. Walang mali sa ginawa ko. Dahil yun naman talaga ang totoo. Pineperahan mo lamang sila at isa kang peke. Isa pa, kahit bata ka pa at matanda na ako. Pasensya ka na, iha. Hindi ako natatakot sa pagpapanggap ng taong katulad mo. Patuloy sa paghalakhak at naglakad papalayo at tumungo na kung saan naghihintay ang driver ng tricycle na tiyuhin ni Charlene. Hayop na matanda! Nakakainis siya! Tama na yan, babe. Makalipas ang 1 linggo, wala ni isang nagpapagamot sa mag-asawa. Kumalat na ang balita tungkol sa kanya. Madalas nakasara ang pinto at nagtatago sa mga opisyal ng barangay. May mga iilan kasing mga taga roon na nag-report tungkol sa kanyang ginawa. Daig pa natin na nakakulong sa bahay na to. Ikaw kasi, bakit mo ba ginawa yun? Bakit pati ako pinaglaruan mo? Pati ako nasira sa mga kaibigan ko. Ang tigas naman kasi ng ulo mo eh. Tumigil ka na nga. Nag-iisip ako ng paraan para maayos natin ang lahat ng to. Kaya huwag ka maingay dahil gulong-gulo pa rin ang isip ko. Ano? Nag-iisip ka na naman kung paano manggagancho? Grisel, tumigil ka na. Gusto mo bang tuluyang mapahamak sa ginagawa mo? Pwede bang iwan mo muna ako? Gumawa ka ng paraan para makalabas at bumili ng makakain. Nagugutom na ako. Wala nang nagawa pa si Roldan, kundi sundin ang utos ng kanyang asawa. Nang makaalis yun, tumungo si Grisel sa silid kung saan niya isinasagawa ang pambabarang. Nag-isip siya ng mapagbubuntungan ng kanyang galit, kaya naman muli niyang kinuha ang gamit at ang larawan ni Charlene, pati na rin ng iba pang mga naging kaibigan niya. Bisit! Mga bisit kayo! Ewan ko lang kung hindi kayo mahirapan sa gagawin ko sa inyo. Lalo ka na, Charlene! Lalo ka na! Ano nangyayari sa akin? Aray! Aray ko! Sumuko ka na. Bawiin mo lahat ng sumpa kung ayaw mong tapusin kita ngayon. Sino ka? Hindi mo ako kaya. Hindi ako susunod sa'yo. At talaga masyado kang matapang, ha? Sige, pagbigyan natin ang katapangan mo. Ibabalik ko sa iyo lahat ng sumpa at pasakit na ikinabit mo sa mga tao. Ano ba? Anong ginagawa mo? Tama na! Wag! Maawa ka! Nang makauwi si Roldan, ay hindi siya makapaniwala sa itsura ng kanyang asawa. Walang malay, maputla ang labi at tila naligo sa sarili nitong pawis.
Ang kamay noon ay sugat-sugat at may mga butas na may mga uod na kulay puti. Kakarampot lamang ang boses na lumalabas sa bibig noon. Papatayin niya ako. Hindi napigilang masuka ni Roldan, ngunit kailangan niya yung tiisin. Dadalhin kita sa ospital. Kailangan natin ng pera. Agad na binuksan nun ang aparador at hindi makapaniwala nang makita ang napakaraming anay. Mahal, wala nang pera natin. Napakaraming anay. Naubos na lahat. Hindi pwede. Hindi pwede. Ang pera ko. Ang pera ko. Isang bagay lamang ang pumasok sa isip ni Roldan noong mga oras na yun. Kinakailangan niyang humingi ng paumanhin at tulong kina Alfred para mailigtas ang buhay ng kanyang asawa. Nung araw ding yun, tinungo niya ang bahay ni na Charlene at Alfred. Bakit nandito ka? Gusto mo bang makita ang ginawa ng asawa mo sa asawa ko? Walang puso ang asawa mo. Napakahalimaw niya. Patawarin mo ko, pare. Hindi ko alam. Hindi ko ginusto yun. Pati ako pinaglaruan niya gamit ang itim na kapangyarihan. Pinagbabayaran niya na ngayon ang lahat ng kasamaan niya. Hindi ko na rin alam kung paano pa siya mabubuhay. Hirap na siya ngayon, pare. Apo, sino ang... Oh, narito pala ang asawa ng demonyita. Kumusta? Buhay pa ba siya? Kayo ho yung... Oo, ako nga yung matandang pinagtabuyan ng asawa mo. Gusto ko rin malaman mo na sinadya ko ang lahat para malaman ng mga tao ang kalokohan ninyo. Ako rin ang nagpapahirap sa kanya ngayon. At hindi na siya gagaling kung hindi siya magbabago at hindi niya tatalikdan ang pagiging mambabarang. Ay, kawawa ka naman. Dahil tinali mo ang buhay mo sa isang babae na saksakan ng kasamaan ng pag-uugali. Ano po bang kailangan kong gawin para mapatawad niyo siya? Para matapos na po ang lahat ng ito. Alam ko pong malaki ang kasalanang nagawa niya pero maniwala po kayo na kaya niya pa magbago. Ako na ho nakikiusap sa inyo. Kailangan mong sunugin ang mga gamit niya pagpatak ng 6:00 ng gabi. Sasabayan ko ng ritual upang gumaling na lahat ng mga naging biktima ng kanyang pambabarang. Sige po, gagawin ko po yan. Ipapaalala ko lang sa iyo na ang sumpambalik sa kanya ay mawawala lamang kung mapapalitan ng kabutihan ng kanyang puso. Ngunit kung hindi, mananatili siyang biktima ng sarili niyang kasamaan. Sige na. Umalis ka na at paghandaan mo na ang iyong dapat gawin. Pumapatak na ang oras. Habang nakahiga sa sofa ay nakita ni Grisel na bitbit ng kanyang asawa ang mga gamit niya sa pambabarang. Hindi niya magawang pigilan yun dahil daig pa niya ang isang lantang gulay. Anong gagawin mo sa mga gamit ko? Mahal, kailangan nating sunugin to. Ito lang ang tanging paraan para bumalik sa normal ang lahat. Para rin lumaya na sa sumpa ang mga binarang mo. Bakit kailangan mong gawin yun? Tanga ka ba? Habang ako naghihirap, pagagalingin mo sila? Huwag mong pakikialaman yan kung ayaw mong... Patawarin mo ko pero hindi mo na ako mapipigilan pa. Gagawin ko to para itama ang mga pagkakamali mo. Roldan, nakikiusap ako ay balik mo sa akin yan. Roldan! Buwisit ka! Matapos sunugin ng lalaki ang mga yon, nanumbalik na sa normal ang pakiramdam ng mga binarang ni Grisel. Kaya naman, mangiyak-ngiyak ang mag-asawang sina Alfred at Charlene at labis na nagpasalamat sa Diyos, gayon din sa tulong ni Lola Lourdes. Lahat ng kasamaan ay mayroong hangganan. Wala nang mas hihigit pa sa kabutihan ng Diyos. Isa pa, napakabuti ninyo mag-asawa, kaya hinding-hindi niya kayo pababayaan.
Siguradong maraming nagpapasalamat ngayon at sa wakas ay malaya na sila sa sumpa ni Graciela. Samantala, kumain ka na. Kahit magalit ka pa sa akin, hindi ko pa rin pinagsisisihan ang ginawa ko. Gusto ko lang iligtas ka habang hindi pa huli ang lahat. Tingnan mo, unti-unti naman nang lumalakas ang katawan mo. Kapag natuto kang tanggapin ang mga pagkakamali mo at sinubukan mo magbago, siguradong gagaling ka na talaga. Alam mo, huwag mo akong pangaralan na parang alam mo ang lahat. Wala kang kwentang asawa. Bigo ka na ngang ibigay ang marangyang buhay sa akin tapos nagawa mo pa akong traidoren. Alam mo, sa tingin ko, mas mabuti pang magkanya-kanya na tayo. Sa tingin ko, hindi na tayo magkakaayos pa. Hindi kita mapapatawad sa pagsunog mo sa mga bagay na parte na ng buong pagkatao ko. Iiwan mo ako? Kaya mo bang gawin yon? Oo. Hindi naman talaga kita minahal, Roldan. Ginamit lamang kita. Kasi ang hina ng kukote mo, ang dali mong utuin, at hindi mo ako kayang tiisin. Kasi nga mahal mo ako, di ba? Pasalamat ka nga, pinakasalan pa kita. Oo, mahal na mahal kita pero hindi ibig sabihin hahayaan kita sa mga ginagawa mo kahit maling-mali na. Hinding-hindi na ako magpapagamit sa'yo. Pagod na rin akong intindihin ang ugali mo. Mula ngayon, gawin mo na kung anong gusto mo. Makakaalis ka na rin sa pamamahay na to. Pumunta ka kung saan mo gusto. Pero sana, tumigil ka na sa panggagamit ng ibang tao. Talaga? Hinding-hindi na ako babalik sa bulok na bahay na to, Vincent! Bandang 5:00 ng hapon, hirap na naglakad si Giselle pabalik sa bahay ng kanyang tatay Tano. Wala naman kasi siyang ibang mapupuntahan. Nababatid niya na sa paglipas ng panahon ay humupa na rin ang galit noon sa kanya. Akala ko, hindi na ako makakarating ng buhay dito. Wala pa rin halos nagbago sa bahay na ito. Buhay pa ka. Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Tay, hindi niyo na po ba ako nakikilala? Ay, Lala. Wala akong kilalang Lala. Naliligaw ka ba, Ineng? Ayos ka lang ba? Hindi niya ako maalala. Siguro nga, nag-ulyanin na siya. Tay, pwede po bang makituloy? Wala na po kasi akong matutuluyan kahit ngayong gabi lang po. Ay, wala kang bahay. Kawawa ka naman pala. Pareho tayong kawawa. Bakit naman ho? Alam mo, wala na kasi ang asawa ko. Patay na siya. Tapos, yung anak naman namin ay salbahe. Iniwan ako at pinagnakawan pa. Ay, sana ay masaya at sana rin ay nasa mabuti siyang kalagayan ngayon. Ako dahil mag-isa lamang sa buhay at hirap na magtrabaho, inaalalayan na lamang ako ng mga kaibigan at mababait kong kakilala. Sila nagbibigay sa akin ng pagkain at nag-aalaga kapag may sakit ako. Ay, teka, tumuloy ka at baka mapahamak ka pa kung saan ka pupunta. Tingnan mo kung may pagkain pa dyan sa mesa. Araw-araw ay parang piyesta dito sa dami ng mga nagdadala sa akin ng pagkain. Mabuti pa po kayo. Maraming nagmamahal sa inyo. Alam mo, lahat ng kabutihan na nagawa natin, ibabalik yan sa atin. Hindi nga lamang lahat, pero karamihan marunong pa rin namang makaalala. Mga taong hindi nakakalimot sa mga simpleng bagay na nagawa natin para sa kanila. Kaya, alam mo, kahit mag-isa ako dito, hindi ako gaanong nalulungkot. Pero may mga pagkakataon na mas masaya siguro kung kami ng anak kong si Grisel ay magkasama pa. Kaya lang, hindi niya ako minahal katulad ng pagmamahal ko sa kanya. Sa bagay,
Siguro mas pinili niyang hanapin ang totoo niyang ama kaysa makasama ko. Hindi ko naman kasi siya totoong anak eh. Paano ho kung bumalik siya? Tatanggapin niyo pa po ba siya? Si Grisel? Oo naman. Alam mo, araw-araw, nagdarasal ako na sana'y nasa mabuti siyang kalagayan, na sana'y bumalik pa siya. Gusto ko lang naman mahanap niya ang sarili niya at mahanap ang daan pabalik dito. Hindi naman dahil nagkasala siya kalilimutan ko ng pangako ko sa kanyang ina. Hindi tama ang ginawa niya, kaya sana sa mga oras na ito, natuto na siya. Sabi nga ng iba, ibang magturo ng leksyon ang realidad ng buhay. Napakabait niyo naman po. Kalimutan niyo na ho siya. Baka nga ho, wala na siyang mukhang maihaharap pa sa inyo. Gusto niyo po bang ako na lang ang mag-alaga sa inyo? Isipin niyo na lang ho na ako ang nawawala niyong anak, na ako si Grisel. Talaga? Patingin nga ako ng mukha mo. Aba, kahawing mo nga siya pero magkaiba kayo ng ugali. Ang sama-sama ko pala talaga. Siguro, kapag namatay ako, wala man lamang iiyak para sa akin. Si Tatay Tano lang talagang totoong nagmamahal sa akin, pero nagawa ko pa siyang... bakit ba ganito ang nararamdaman ko? Nakukonsensya na ba ako? Hindi bagay sa akin. Baka bigla akong tubuan ng pakpak at lumipad papuntang impyerno. Araw-araw kapag may taong dumarating para maghatid ng pagkain sa kanila, ay nagtatago si Grisel. Nahihiya kasi siya dahil nababatid niya na galit ang mga yon dahil sa ginawa niya kay Mang Tano. Makalipas ang halos 3 buwan. Tay, bangon na ho kayo. Gabi na ho, masyado na hong napapasarap ang tulog ninyo. Masama po bang pakiramdam nyo? Tay? Tay? Tay! Hindi maaari! Tay! Gumising kayo, Tay! Sa pangalawang pagkakataon, naramdaman ni Grisel kung gaano kasakit ang maiwan ng mahal sa buhay. 1 linggo matapos ilibing si Mang Tano sa tulong ng mga kaibigan noon. Malas talaga yung anak-anakan niya. Ayos pa naman siya nung nakaraan Baka nga nilason. Grabe naman ho kayo. Ang dali lang para sa inyo na manghusga. Sabihin niyo na ho kung anong gusto niyo, pero malinis ho ang konsensya ko. Wala akong ginawang masama sa kanya. Pinagsisisihan ko lahat ng pagkakamali at pagkukulang ko sa kanya noon. Tara na pare, mahirap magtiwala sa taong mahusay magsinungaling. Napahagulhol na lamang si Grisel. Pakiramdam niya kahit pilitin niya ang sarili na magbago ay hindi na magbabago ang tingin ng mga tao sa kanya. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa isang basag na salamin at napapansin niya ang paglala ng kanyang kalagayan. Tanggap niya na yun ay maaaring maging sanhi ng kanyang kamatayan dahil sa dami ng taong kanyang naging biktima. Isang gabi, naalala niya si Roldan at ang masasayang araw na sila ay magkasama. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Alam ko namang hindi niya ako mapapatawad, pero sa huling pagkakataon, gusto ko pa rin makita at mayakap si Roldan. Samantala. Oh, anong ginagawa mo dito? Akala ko ba... Roldan, hindi ako pumunta para magpaawa sa'yo. Gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan ko. Pasensya ka na kung nadamay ka pa sa lahat ng mga ginawa kong mali. Pero gusto kong malaman mo na sa kabila ng lahat, minahal din naman kita. Alam mo, hindi ko na alam kung anong dapat kong paniwalaan sa'yo.
Naiinis ako kapag nakikita kang nagkakaganyan. Mas nasasaktan ako kapag nakikita kang nahihirapan. Galit na galit ako sa'yo, pero mahal na mahal pa rin kita. Patawarin mo sana ako. Sa muling pagkakataon, tinanggap ni Roldan si Grisel sa kanyang buhay. Hanggang sa isang umaga, nagising na lamang siya na wala ng buhay ang kanyang asawa. Babe, gumising ka. Huwag mo kong iiwan. Sabi mo magpapagaling ka pa, di ba? Nang malaman ni Alfred ang balita tungkol kay Grisel, gumawa pa rin ng paraan ang mag-asawa na tulungan si Roldan. Ipinaliwanag nila sa lahat ang nangyari upang maibsan na ang mga hinanakit ng mga tao kay Roldan na inakala nilang kasabwat ng kanyang asawa. Magkakasama ang mga yon na nakiramay at tumulong sa mga gastusin sa burol at 3 gabing lamay. Pinapatawad na kita, Grisel. Ipagdarasal ko na magkaroon ng kapatawaran na nagawa mong kasalanan. Nalulungkot akong isipin na hahantong sa ganito ang lahat. Magkaroon sana ng kapayapaan ng iyong kaluluwa. Nagpapasalamat pa rin ako sa mga masasayang pagkakataon na nakasama kita. Pinahalagahan at minahal pa rin naman kita bilang kaibigan. Makalipas ang 1 buwan. Nahihilo talaga ako, babe. Bakit? Gusto mo bang papuntahin ko si Lola? Wag na. Natural naman to sa buntis eh. Ah? Anong sabi mo? Wala akong sinabi. Babe, seryoso ako. Buntis ka? Magiging tatay na ako? Opo, magiging nanay at tatay na tayo. Yes! Yon! Ang ganda na naman ng kwento natin. Nakakapagod lang, pero sa susunod na po uli ang ating shoutout. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.